saksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. May mga taong sobrang talino. Hindi sila makontento sa kaalamang taglay na nila. Gusto nilang saliksikin pati ang mga bagay na hindi na nila dapat pakialaman. Isa dyan si Ray. Gusto niyang malaman ang dako paroon na pinupuntahan ng mga kaluluwa matapos na ang katawang lupa ay mawalan na ng hininga. Kung saan siya inihatid ng kanyang paghahanap sa higit pang karunungan, siya nating tutuklasin. Hanggang kailan mo ako ibibilanggo? Bilanggo ba ang tingin mo sa iyong sarili? Hindi ka ba natutuwa na sa kabila ng dumaan ng maraming taon, nananatili kang bata at buhay na buhay? Buhay nga ako, dakilang Eli. Pero nakabilanggo ako sa katawan ng isang manika. Hugo. Isa ka ngang manika, pero sikat na manika. Ano pang inaayaw mo sa kasikatang ibinigay ko sa'yo? Ikaw ang sikat. Ginagamit mo lang ako, Eli. Huwag ka nang magreklamo. Buhay na walang hanggan ang taglay mo ngayon, Hugo. At kung hindi sa kapangyarihan ko, matagal ka nang patay at nakapaon sa lupa. Ibon, Yes, tita. ipangako mo, ha? Yeah. Tutulungan mo ako sa charity ball na inihanda ko. Opo, tita. Don't worry. Ako lang bahala sa ibang detalye na kailangan mo. Gusto ko sana i-guess natin yung dakilang magician na si Eddie. Ay, naku, tita. Wala akong contact na pwedeng kumausap sa kanya.
nagsusulat sa diary ang boyfriend mo si Marco. Baka may maitulong siya. Oo nga. Tamang-tama. Lalabas kami ngayon. Babanggitin ko yan sa kanya. Sige. At sana makagawa kayo ng paraan para maimbitan dakilang si Ellie. Tita, bakit ka na tuwan-tuwa? Okay, sige. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Okay. Sige, tita, aalis na ako para hindi ako mahuli doon sa usapan namin ni Marco. Hugo, anong ginagawa mo? Papatayin ko ang sarili ko. Tatapusin ko ang buhay na ibinigay mo. Hindi mo pwedeng patayin ang sarili mo, Hugo. Pag tinara ko ang patalim nito sa puso ko, wala ka nang magagawa. Isa kang manika. Ang katawang yan ay walang buhay. Ilang beses mo mang saksakin ang katawang yan, hindi ka mamamatay. Kung ayaw mong maniwala, sige. Bakit hindi mo subukan? Talagang gagawin ko. Ako na mismo ang tatapos sa impyernong pinagkulungan mo sa akin. Marco, pwede bang ikaw ang pumunta sa show na ito? Ticket ito para sa dalawa. Oo. Dapat kami ng girlfriend ko ang pupunta dyan pero may bagong interview ako na dapat puntahan. Besides, ayaw ng girlfriend ko yung show. Mas gusto raw niya ang isang quiet dinner kaysa manood sa Dakilang Ellie. Tamang-tama ang pagbibigay mo nito sa akin, Adrian. No? Matagal ko nang gusto makapanood ng show ni Ellie. At gusto ko rin siyang ma-interview. Hanggang ngayon talaga, manghang-mangha ka pa rin sa estilo niya. Sino naman ang hindi ahanga sa kanya, Adrian? Isa siyang ventriloquist. Pero isipin mo, paano niya nagagawang pagalawin ng kanyang manika nang nakahiwala ito sa kanya? Technology, Marco. Lahat naman sa panahong ito, nagagawa na ng paraan. Duda akong technology lang ang susi. Hindi lang ito magic. Ang kutob ko, talagang may kapangyarihan si Ellie. Isang kapangyarihang tulad sa black magic. Marco, nakikinig ka ba sa akin? Nag-promise ako kay Tita Nora. Gagawin natin ang lahat para maimbita sa charity ball yung dakilang magician na si Ellie. Nakikinig ako, Yvonne. At kaya ako tahimik. Gusto ko lang kasing matapos ang paliwanag mo. Nakangiti ka. Anong ibig sabihin yan? Magagawan mo ba ng paraan na... Hindi lang paraan, Yvonne. Meron akong ticket para sa show mamaya ni Ellie. Talaga? Oo, eto. Wow! Nasa bulsa ng bag ko ang mga ticket. Kunin mo. Nagmamaneho kasi ako eh. Okay, sige, ako nang kukuha. Sige. So, ibig sabihin nito, makakapanood na tayo ng show niya ngayong gabi. Pwede pa natin siyang makausap? Oo, Yvonne. Ako ang bahala tungkol sa pagkausap sa kanya. Gusto ko muna mag-enjoy ka sa show. At saka na natin problemahin ang tungkol sa pabor na hinihingi ng yung Tita Nora. Totoo nga ang sinabi mo. Kahit ilang beses kung saksakin ang katawan ng manikang ito, hindi ito mamamatay. Talagang hindi, Hugo. Dahil ikaw ay isa na lamang kaluluwa. Balang araw, makakalabas din ako sa bilangguang ito. Ano ba nangyayari sa iyo, Hugo? Marahil, ang gusto mo magkaroon ng kasamang isa ring katulad mo. Hindi ako isang bata na bibigyan mo ng regalo. At pagkatapos, titigil na sa pagmamaktol. Ang gusto ko ay palayain mo ako sa pagiging manika. Malapit lang magsimula ang show. Gusto ko maging masaya ka, Hugo. Dahil sa gabi ito, isang babae ang nakatakda kong kunin para sa kasiyahan mo. Nakakakilabot, Yvonne. Talagang parang may sariling buhay ang manikang si Hugo. Oo nga. Talagang mahusay si Ellie bilang magician. Biruin mo,
Nakakapagpalit siya ng boses para gamitin boses ng manika niyang si Hugo. At nakakapaglakad pa siya sa stage na magkahiwalay sila ng kanyang manika. Parang niya yung ginagawa. At ngayon, mga kaibigan, ang pinakaabangan ninyong bahagi ng aming show. Huwag mong sabihin, mambababae ka na naman. Ugo! Huwag mo naman akong siraan sa ating mga tagapanood. Kaya ka iniwan ng asawa mo, babaero ka. Hindi naman. Ano bang magagawa ko tungkol doon? Ang mga babae talagang nahuhumaling sa akin. Oo, sige nga. Patunayan mo sa akin. Ano naman ang gagawin mo sa mga oras na to? Isang babae ang palulutangin ko habang natutulog. Ngayon, kailangan ko ng isang volunteer mula sa audience. Sino ang pwede sa inyo? Sige na, taas ang kamay. Sino ang mga sa kababaihan na audience ang payag na maging bahagi ng aming show? Anong malay ninyo? Palagi ko na kayong isasama sa show namin ni Hugo. Lalo na kung mapapalutang kita ngayong gabi. Ikaw na, Ibo. Sige na. Sino sa inyo? Itaas mo ang kamay mo. Ay, Ikaw na para makumbisi natin si Ellie na mag-show sa charity ball ng iyong tita Nora. Iya, halika. Gusto kita. Mukha kang matapang. Marco, sigurado ka dito? Oo. Sige na. Papilan mo na yan para makakuha ko ng interview kay Ellie. Miss, sige na. Para makita ng mga tao kung paano papalpak si Great Ellie. Hindi ako papalpak. Yan ang gustong-gusto ni Hugo. Ang aking manika. Ang ako ay pumalpak. Pero huwag kayong maniwala sa kanya. Ang manika kong yan ay talagang laging nakakontra sa akin. Hindi ba, Hugo? Darating ang araw, magkakapalit din tayo, Great Ellie. Isang araw, ikaw ay magiging ako. Kailangan ko ng katahimikan. Tahimik lang po. Yvonne. Yvonne ang pangalan mo, hindi ba? Ha? Paano mo nalaman? Alam ko ang lahat ng bagay. Tumingin ka lang sa aking mga mata. Oo. Aantukin ka. Manghihina. Pagkatapos, ipaubaya mo na sa akin ang lahat. Inaantok ako. Paano nangyari yun? Lumutang ang babae. Walang mesa sa ilalim. Walang taling sumusuporta. Si Yvonne ay nakadutang na. Paano niya yung ginawa? Sa harap ko mismo. Kitang-kita ko. Hindi nilawakan si Yvonne. Anong kababalaghan ito? Naniniwala na kayo? Bravo! Tama lang na tawagin siyang Great Ellie. Ngayon, Hugo, ano ang iyong masasabi? Magagawa ko rin yan. Kung papayagan mo ako. Hindi pa ngayon. Tulungan mo ako. Ibababa ko ng magandang dalaga. Ano ang gusto mong gawin ko? Isingin mo siya. Habang nakalutang sa hangin? Hindi, siyempre hindi. Binata. Ako po? Oo. Halika. Ikaw ang kasama ng dalagang ito? Si Yvonne?
Opo. Alalayan mo siya. At ibabalik ko na ang kanyang ulirat. Ano pong gagawin ko? Ibababa ko na siya mula sa itaas. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ikaw ang makapagpapatunay, binata. Walang tali. Walang kahit anong bagay na nakakapit sa kanya. Wala nga po. Wala. Ayan. Nasa tapat mo na siya. Alalayan mo para maitayo siya. Opo. Ngayon na, Hugo. Ang magic word. Gising! Gumising ka mula sa iyong panaginip! Ibo, kapit. Baka matumba ka. Ano nangyari? Para ako naglakbay sa napakalayong lugar. At ang daming tao. Narito tayo sa show ni Great Ellie and Hugo. Totoo ang iyong napanaginipan. Huwag mo siyang paniwalaan. Ngayon, bumalik na kayo sa upuan. Salamat, Great Ellie, ha? Ang husay mo. Talagang magaling ka. Marco, nanghihina pa rin ako. Ibo, bakit? Babalik din siya sa dati. Alalayan mo lang siya. Ngayon, mga kaibigan, ang susunod nating magic, ang pagsasalita ni Hugo. Habang nakatakip ang aking bibig. Totoo, Yvonne? Pumayag si Great Ellie na mag-show sa gaganapin kong charity ball? Opo, Tita Nora. Sigurado kayong darating siya? Opo. Ang tanging niyang hiningi Oh, ay dito sila makapagpahinga ng kanyang manika bago ang show kinabukasan. Ibig ko po sabihin, dito mismo sa inyong mansyon. aba oo, walang problema doon, Marco. Ipahanda ko na agad ang guest room para doon sila magpahinga ng kanyang manika. Opo. May manika si Great Ellie, hindi po ba? Oo. Pero bakit kailangan ituring natin yun na isa ring tao? Manika lang yun. Pwede na niyo isama sa kanyang kwarto. Oo nga pala, Tita. Teka nga, bakit ba ganyan kang magsalita, Yvonne? Parang hinangina ka. Oh, wala po ito. Siguro, kailangan ko lang talaga magpahinga. Napagod siguro kayo sa panood ng show at sa naging biyahe ninyo. Magpapahinga po muna ako. Ihatid ko na si Ibo sa kwarto niya. Sige. Mabuti pa nga, Marco. Iho, dito ka na maghapunan, ha? Sa publishing house na po. Kailangan umabot sa deadline na isusulat ko tungkol kay Great Ellie. Tama. Si Great Ellie. Sige, Yvonne, magpahinga ka na, ha? At bukas, panibagong araw, kailangan natin ang lakas at sigla sa gaganaping charity ball. Hindi na ako makapaghihintay na makilala si Great Ellie. Kumusta ang show niyo? Katulad ng dati. Gustong-gusto ng mga tao ang magic tricks na ipinakita ko. At si Hugo? Naroon na siya sa kanyang kwarto. Gusto kong magpahinga na muna. Hindi ba niya tayo guguluhin? Misha, ano bang magagawa ng isa lang manika? Pero hindi siya ordinaryong manika, Ellie. Parang may sarili siyang buhay. Tulad ng dati, nakikipagtalik na naman siya sa kanyang assistant. Hayok sa kapangyarihan. Hayok sa laman. Pero isinusumpa ko, Ellie. Hindi habang panahon na maibibilanggo mo ako sa manikang to. At ang babaeng pinalutang niya kanina sa show. Alam ko, may binabalak siya sa babaeng yon.
Nagpunla siya ng itim na kapangyarihan sa katawan ng babaeng yun. Hindi ito alam ng babae. Kailangang mailigtas ko siya bago tuluyang maisagawa ni Eli ang plano nito sa kanya. Ang ganda ng ginawa ng show, Great Ellie. Salamat, Madam Nora. At nagustuhan ninyo. At ito pong manika ninyo. Talagang buhay na buhay. Parang talagang siya mismo nagsasalita kanina. Salamat. Hugo, magpasalamat ka rin. Salamat, madam. Nakakatuwa. Hindi ko nakitang gumalaw mga labi mo, Great Ellie. Ang galing mo. Ang galing mo talagang ventrilogo. Salamat. Bueno, inaasahan ko, bibigyan mo ko ng isa pang gabi para manatili sa iyong mansyon. Opo, Great Ellie. Ang aking mansyon ay bukas para sa iyo anumang oras. Ipahanda ko muli ang kwarto para makapagpahinga ka na. Madam Nora, pumunta agad ako dito pagkatapos nating magkausap sa telepono. Ano ang nangyari kay Yvonne? Marco, dali natin siya sa ospital. Hindi siya magising. Ho? Ano ang nangyari? Hindi ko rin alam. Kanina, nang mag-show sa Great Ellie, hindi na rin siya lumabas ng kwarto. Nanghihina raw siya. Pagkatapos ng show, binalikan ko siya at ito na ay nabutan ko. Yvonne? Tinatawag niya ako. Nagising na siya. Hindi, nakapakit pa rin siya, Marco. Yvonne? Narinig mo ba ako? Yvonne? Patigilin mo siya. Sino? Tinatawag niya ako. Ayoko sumama sa kanya. Yvonne, nananaginip ka. Pilitin mong idilat ang iyong mga mata. Gumising ka, Yvonne. Gumising ka. Si Dahlia ang susi. Kung makakausap nila si Dahlia, malalaman nila ang ginawa sa akin ni Great Ellie. Hugo? Ano lihim ni Great Ellie? Bakit kahit saksakin ka niya sa katawan, hindi ka namamatay? Dahlia, gumagamit siya ng mahika. Pero paano maging totoo yung pagsaksak niya sa'yo? Paano kung masaktan ka o kaya mamatay? Hindi naman siguro mangyayari yun. Dahlia, palaboy ako dati. Pinupukup ako ni Great Ellie. May utang na loob ako sa kanya. Kaya kung ano ang sabihin niya, susunod ako. Pero hanggang kailan, Hugo? Kasi habang tumatagal, ang mga mahika na ginagawa niya sa stage ay nagdudulot ng totoong panganib sa buhay mo. Hanggang kailan ka maniniwala sa ating amo? May tiwala ako sa kanya, Dahlia. May tiwala? Sinasamantala niya ang kabutihan ng puso mo. Sinasamantala niya ang pagtanaw mo ng utang na loob. Ano bang ipinag-aalala mo? Demonyo siya, Hugo. Sa likod ng mabuti niyang pakikitungo sa atin, isa siyang demonyo. Huwag mo sabihin yan tungkol sa taong kumukup sa atin. Hugo, pinagsamantalahan niya ako. Dahlia? At nagbanta siya papatayin ka kung magsusumbong ako sa iyo. Hindi. At dahil natatakot ako sa kanya, inulit pa niya ang pag-angkin sa akin. Dahlia, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil ayoko mapahama ka, Hugo. Pero, hindi pa rin tama na. Talagang hindi na tama ang ginagawa niya sa atin. Pareho niya tayong tauhan. Pero pareho rin niya tayong ginagamit para lalo siya sumikat at magkamal ng maraming pera. Dahlia. Hugo, lumayo tayo. Umalis tayo sa lugar na ito bago mahuli ang lahat. Hindi ko yan magagawa. Narito ang buhay ko. Si Great Ellie, siyang nagpalaki sa akin. At nagbigay lahat ng tinatamasa ko ngayon. Aalis pa rin ako. At sana, Hugo, hindi mo pagsisihan ang pagpili mo kay Great Ellie. Hindi ko pinakinggan si Dahlia.
Ngayon ang kaluluwa ko ay bilanggo sa manikang ito. Hindi ko kayang manatili pa dito. Kailangang humanap ako ng tutulong sa akin para makaganti kay Great Ellie. Miss, hinahanap po si Great Ellie. Oo. Bakit ang tagal bago ako pinapasok ng mga utusan? Nagpapahinga na kami. At wala naman binanggit si Great Ellie na may darating siyang bisita. Hindi ako bisita. Ako'y... Ay, kung ganon, sino ka ba? At bakit mo siya pupuntahan dito sa ganitong alanganing oras ng gabi? Ako ang kanyang... private nurse. Gusto ko lang masiguro na ang aking pasyente ay iniinom ang gamot niya sa tamang oras. Kung totoo yan, dapat lagi kanya kasama. Pero mukha namang walang sakit si Great Ellie. Katunayan, napakahusay ng kanyang performance kanina sa aking charity ball. Gusto ko pa rin siyang makausap. Miss, gabi na. Hindi mo ba mahihintay na bumalik na lamang siya sa kanyang tahanan? Sino pang iba niyang kasama dito? Ay, bakit ko sasabihin sa'yo? Ito ay aking mansyon. At sino mang pinatuloy ko rito ay kargo di konsyensya ko. Kaya kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na. Hindi mo na lamang ang dakilang mahikero na umuwi sa kanyang tahanan. Doon mo siya paglingkuran. Miss, gusto ko na rin magpahinga. Ayokong maging bastos. Pero kung hindi ka pakikilos dyan, ang mga utusan ko na ang kakaladkad sa'yo palabas nitong mansyon. Hello, Marco. Si Adrian to. Oh, Adrian, hindi pa ako makapagre-report ngayon sa publication. Bakit? Hindi pa ba tapos yung column na sinusulat mo? Nagtatanong na editor. Nag-aalala ako kay Ibon eh. Kasi hindi pa siya nagigising. 2 araw na siyang walang malay. Huh? Kailangan ko muna siyang bantayan. Problema nga yan. May kilala ka ba, doktor? Yung mapagkakatiwalaan? Gusto ko na kasi siyang patingnan eh. Kasi nag-aalala na rin pati ang tita Nora niya. Magtatanong ako sa mga kakilala natin. Tumawag ko ulit mamaya. Panalo sa bingo, plus, 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 plus. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo, plus, 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 plus. Ibon, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Si Great Ellie. Ha? Ang manikang si Hugo? Paano ka nakapasok dito sa kwarto? Hindi na mahalaga kung paano. Anong sinabi mo kanina? Anong ibig mo sabihin? Sa Berlin, 1948. Ano? Ano ba sinasabi mo? Tuklasin mo, Marco, at malalaman mo kung ano ang nangyari kay Yvonne. Pero, sandali. Paano ito nangyari? Isa ka lang manika. Paano ka nakalakad na mag-isa? At ngayon, nagsasalita ka sa harap ko na parang... Sa Berlin, taong 1948. Sandali! Totoo ba nangyari? Totoo bang nakausap ko manikang si Hugo? O namamalik mata ko? Pasamantalang nakatulog habang binabantayan si Ibon. Pero, ang mga salitang binitiwan niya, tandang-tanda ko. Berlin, 1948. Ano sa Berlin? Anong gagawin mo sa Berlin? Meron lang po akong kailangan tuklasin. Sasamahan po ako ni Adrian. Ang kasama mong manunulat sa dyaryo? Opo. Paano pamangkin ko si Yvonne? Kung papayag po kayo, may pupunta rito mga gamot na titingin sa kanya. Mapagkakatiwalaan po siya. Bago ko umalis, ipakikilala ko siya sa inyo
Para masigurong hindi impostor ang pupunta dito. Marco, ngayon ka pa ba aalis? Kung kailan si Yvonne May kinalaman sa kalagayan ni Ibon ang pupuntahan ko sa Berlin. Kaya sana po, maunawaan niyo ko. Pero hindi ko maintindihan, Marco. Hindi rin po maliwanag sa akin kung anong matutuklasan ko doon. Pero dahil gusto ko pong gumaling si Ibon, dahil gusto kong iligtas siya sa kung anong kapangyarihan bumabalot sa kanya ngayon, kailangan ko po itong gawin. Kailangan kong pumunta sa Berlin. Adrian, sigurado ka bang mapagkakatiwalaan itong taxi driver? Oo, Marco. Siya lang ang taxi driver na marunong mag-Ingles doon sa mga nilapitan natin. Kaya siguro naman, mapagkakatiwalaan siya. At kilala niya yung pangalang hinahanap natin. Oo. Dadalhin daw niya tayo mismo kay Dahlia Steinberger. Ako nga si Dahlia. Pero hindi ko kayo nakikilala. Bakit ninyo ako pinuntahan? May kilala ba kayong Great Ellie? Ha? Bakit mo itinanong? Bakit ka natakot? Huwag kang mag-alala. Wala kaming kinalaman sa kanya. Ang nobya ko, naging bahagi siya ng isang magic performance ni Great Ellie. Pagkatapos nun, unti-unti na nang hina ang nobya ko. At ngayon, comatose na si Yvonne, ang kanya nobya. Hindi. Ayoko makialam. Ayoko nang maalala na karaan. Si Hugo? Ano ang tungkol kay Hugo? Tinalikuran niya ako. Pinili niya si Great Ellie kaysa sa akin. Siyang nagturo sa akin tungkol sa lugar na ito. Sinungaling ka! Patay na si Hugo. Pinatay siya ni Great Ellie. Patay na siya! Hindi mo ko dapat sinundan sa mansyon ni Madam Nora. At bakit hindi? Ang sabi mo sa akin, isang gabi lang kayo doon matutulog. Kaya nang hindi ka umuwi dito kagabi, nag-alala ako. At pumunta ka ron. Oo! Ano ba bang gusto mo sabihin ko? Huwag mo kong sinisigawan. Yari, ano ba? Alipin lang kita. Nasasaktan ako. Alipin kita, Michelle. At hindi mo alam kung sino talaga ako. Eli, nasasaktan ako. Kung gusto mo pang tumagal ang buhay mo, huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Nalilising ang kanyang mga mata. Bitiwan mo ako, parang awa mo na. Bitiwan mo ako. Kaya kong kunin ang iyong kaluluwa Eli! at ilipat ito sa anumang bagay. Eli! Naiintindihan mo, Michelle. Naiintindihan mo! Oo, Eli! Oo! Yvonne, anong nangyari sa'yo, Iha? Bakit ka nagkaganito? Yvonne! Yvonne! Narinig mo ako? Kising ka na ba? Idilat mo yung mga mata, Yvonne! Idilat mo yung mga mata! Patigilin niyo siya. Tinatawag niya ako. Paulit-ulit. Yvonne! Yvonne, sino tumatawag sa'yo? Ano nangyayari sa'yo, Iha? Yvonne! Nanginginig siya. Pero hindi pa rin siya gumigising. Doktor! Doktor, bumalik kayo dito! Si Yvonne! May nangyayari kay Yvonne! Ang hugo na tinutukoy namin ay isang manika. Manika? Si Hugo ay isang tao. Hindi siya manika. Dahlia, kumalma ka muna. Pasensya na ako, nagbigay kami sa'yo ng matinding takot. Bakit kayo nagpunta rito? Bakit niyo ako hinanap? Dahil nga sa nobya ni Marco, na ngayon ay comatose. Bakit buhay pa si Great Ellie? Nang maglingkod kami sa kanya ni Hugo, siya may edad na. Hindi ko masasagot yan. Nagpunta kami dito ni Marco sa pag-aakalang ikaw ang makatutulong sa kanya para malaman ko paano magigising na muli si Yvonne. Hindi ko alam kung anong maitutulong ko. Pero ang tanging masasabi ko, nakita ko
kung papaanong pinatay si Hugo. Nakita mo? Oo, Pwede mong ikwento sa akin? pareho kaming batang palaboy. Kami ni Hugo. Natagpuan kami ni Ellie sa magkaibang lugar. Siya ang nagpalaki sa amin. Pinag-aral niya ako. Pero si Hugo, ginawa niyang assistant sa Magic Tricks. Hindi nagtagal, naging marahas ang kanyang magic tricks. Paanong marahas? Bahagi ng tricks ay ang pagsaksak niya sa katawan ni Hugo. Nasisiguro kong may daya ang ganong... Wala. Tunay na patalim ang ginagamit niya. At hindi nasusugatan si Hugo? Hindi. Ni isang patak na dugo walang dumadaloy. Kaya sikat na sikat dito si Eddie. Pero hindi nagtagal. Lumabas ang kanyang kasamaan. Anong ibig mo sabihin? Pinagsamantalahan niya ako. Kapag nagsumbong ka kay Hugo, papatayin ko siya. Hindi! Huwag! Kung gano'n, mananatili kang tahimik tungkol sa ginawa ko sa'yo. Oo. Akin ka lang, Talia. Walang ibang makikinlapang sa'yo. At nang makita kong inaabuso niya rin sa ibang paraan ng kabutihan ng puso ni Hugo, nagsumbong na ako. Ano nangyari? Hindi naniwala si Hugo? Naniwala siya. Pero hindi niya raw kayang talikuran ng taong nagpalaki sa kanya at kumalinga. Sa kabila ng ginawa ni Ellie sa'yo? Oo. Sa kabila ng ginawa sa akin ng demonyong yon, kaya dumayas ako. Iniwan ko si Hugo sa piling ng demonyong yon. Pero pag nagkakaroon ng magic show, lihim akong nanonood. At doon ko nasaksihan kung paano niyang pinatay si Hugo. Paano? Tulad ng dati. Dapat ay gagamitan niya na mahikang pagsaksak kay Hugo. Pero ng gabing yun, hindi ko makakalimutan ang kanyang ginawa. At ngayon, para sa finale ng ating magic show, ang pinakahihintay ng lahat, ibabaon ko sa puso ni Hugo ang patalim na ito. At makikita ninyo ang inyong pinakahihintay. Drumroll! Eto na! Sinaksak niya ng totoo si Hugo! Pinatay niya si Hugo! Pinatay niya ang kaibigan ko! Pinatay niya si Hugo. Kitang-kita ko. At pagkatapos noon, dinampot ng mga pulis si Eddie. Wala na ako nabalitaan tungkol sa kanya. Kaya, paano siya makakarating sa lugar niyo? Paano siyang patuloy na nakapagpapalabas ng kanyang mahika? Paano? Paano? Manika? Bakit ka bumili na isa pang manika? Kailangan ni Hugo ang kapartner. Hindi na siya masaya na nag-iisa. Paano mo nalaman? Manika lang si Hugo. Manika na ginagamit mo tuwing meron kang magic show. Hindi ordinaryong manika si Hugo, Misha. At kailangan niya ng kaparas. Isang babaeng manika. Baliw ka. Naniniwala ka na rin may sariling buhay ang manika mo? Huwag mo akong tinutuya, Misha. Hindi kita kailangan. Hindi mo ako kailangan. Eh sino nagpapaligaya sa'yo pag nagiinit ang katawan mo? Sino tinatawag mo kung gusto mo ng ligaya? Kaya kitang palitan kahit ilang babae. Walang hiya ka! Demonyo! At, Ano ako? Kagamitan na basta mo itatapon kapag ayaw mo na? tumigil ka!
Eli, wag! Maawa ka! Lumabas ka ngayon din sa kwartong ito. Dahil bibigyan ko na ng buhay ang bagong Marika. Hindi! Isa ka ng baliw! Baliw! Kailangan ko umalis dito. Kailangan ko patakasin si Eli. Isa siyang baliw! Demonyong baliw! Wag! Wag! Yvonne, nagsalita ka na naman? Iha? Nakatulog pala ako at Ngayon ang oras, Yvonne. Ililipat ko na ang iyong kaluluwa sa manikang ito. Hindi! Ayoko! ano yun, Yvonne? Ano nangyayari sa'yo? Sinong kausap mo? Bakit ka nagsasalita? Yvonne, para mo ng awa, gumising ka na, Iha! Sinong kausap mo? Bakit parang takot na takot ka? Huwag kang makialam. Great Ellie? Paano ka nakapasok dito? Kailangan ko si Yvonne. At nagiging hadlang ka. Mamamatay ka. Mamamatay ka! Mamamatay ka! Sige! Mamamatay kang matandang pakialamera! Ngayon, Yvonne, isasama na kita. Sasalib ka sa manikang dinasalan ko. Ikaw at ang manika ay magiging isa. At tulad ni Hugo, ikaw man ay magiging alipin ko. At hindi, siya, bumalik sa aming kwarto. Gusto kong malaman mo. Ha? Walang tao dito? Paano nangyari yun? Kanina lang nagtatalo pa kami ni Great Ellie. Saka paano siya nakalabas ng kwartong ito? Na hindi siya dumaan sa harap ko. Samantalang nasa labas lang ako ng pinto at nagtatampo. Ang manikang ito, sabi niya, bibigyan niya ito ng buhay. Ito siguro ang ipapalit niya sa akin. Total, sinira na niyang buhay ko. Sisirain ko din ang manikang ito. Tinitiyak ko, magagalit siya. Pero nakaganti naman ako sa kanya. At bago pa niya malaman ang ginawa ko, tiyak na nakaalis na ako sa bahay na ito. Pero bago ako umalis, itong gagawin ko sa'yo, buwisit na manika! Itigil mo yan, siya! Nasaan ka, Ellie? Nakikita kita. At kapag hindi mo itinigil ang ginagawa mo, papatayin kita. Hindi! Kampong ka ng kadiliman! Nasaan ka ba talaga? Bitiwan mo ang manika! Hindi! Pupugutan ko ang manikang ito! Itong bagay dito! Hindi mo dapat sinira yan! Paano ka nakabalik? Saan ka dumaan? Isa ka demonyo! Dahil sa ginawa mo, nasagad nang natitira ko pang pasensya. Walang pwedeng kumontra sa akin. Buhay ang kapalit! Ako si Ellie. Ang pinakadakilang magician. At wala nang higit pa sa akin. Wala na! Wala na! Paano namin siya malalabanan? Paano magigising si Yvonne? Hindi ko kayo matutulungan. Si Hugo ay bahagi ng buhay ko na pinilit kong kalimutan. Ngunit habang nabubuhay ako, patuloy akong mumultuhin na nangyari sa kanya. Dahlia, Dinaramdam ko ang nangyari sa iyong nobya. Pero kung mahal mo siya talaga,
Ang maipapayo ko, bumalik kayo agad sa inyong bansa. Kung ilalayo mo siya, maaari magising siya. Yun lang ang may papayo mo. Marco, tinapat na niya tayo. Wala siyang maitutulong. Kung ilalayo niyo siya sa kapangyarihang taglay ni Great Ellie, maaari siya magising. Pero kung makakaligtas siya sa tagampake ni Great Ellie, yan ay hindi ko masisiguro. Hindi. Ayokong sumama sa'yo. Yvonne, huwag kang sasama sa kanya. Ayoko. Pilitin mong gumising. Hindi ko kaya. Pinipigil niyang niya ang diwa iyong ko. kaluluwa. Magiging alipin ka rin niya hanggang sa walang hanggan. Ayoko. Hindi. Labanan mo, Yvonne. Huwag kang sasama. Hugo. Hindi mo ko mahadlangan. At anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo rin ako tulad ng ginawa mo kay Nora at kay Misha. Alam mong hindi na kita pwedeng patayin. Dahil minsan mo na akong pinatay. At ngayon, alipin mo ako kahit labag sa aking kaluban. Sinabi ko naman sa'yo, ang babaeng yan ay magiging kapareha mo. Hindi ka na magiging malungkot. Kaya wag mo na akong hadlangan. Hindi ka parehang kailangan ko, Ellie. Kundi ang kalayaan ng aking kaluluwa. At hindi ko yan maaaring ibigay sa'yo. Hindi mo man ako mapalaya sa katawan ng manikang ito. Sinisiguro ko sa iyo, isang araw magkakapalit tayo. Hangal! Ikaw ang magiging amo at ako ang alipin? Ha! Hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari. Nagising ka. Paano ka nagising ngayon? Nakinggan ko si Hugo. Pinilit kong labanan ng hipnotismong itinanim mo sa aking puso at isip. Hindi. Wala pang nakakakontra sa aking kapangyarihan. Malinis ang puso niya. Walang bahid ng kasalanan. Walang bahid ng kasinungalingan. Iyon ang kanyang kapangyarihan. Hindi! Sa mundong ito'y walang malinis na puti. Lahat sila'y nagkakasala. Katulad mo at katulad ko. Nagkasala ako na magpaalipin sa'yo. Nagkasala ako nang piliin kita kaysa tulungan si Dahlia na iyong pinagsamantalahan. Nagkasala ako nang piliin kong maging sunod-sunuran sa'yo. Gayong alam kong mali ang ipinagagawa mo. At kahit ilang beses mong pagsisiyan yan, wala ka nang magagawa ko para mabago ang iyong kapalaran. Ako wala. Pero ang dalagang ito matutulungan ko para hindi mo mabiktimang muli. Sabihin mo, Hugo. Ano ang dapat kong gawin para matulungan kita? Ang kapangyarihan niya ay nasa kwintas na suot niya. Pero Yun lang ang paraan, Yvonne. Kailangang mapigtas ang kwintas. bakit hindi mo ginawa kahit noon pa? Tanging isang nilalang na may busilak na puso ang makapipigtas ng mahigpit na buhol ng kwintas na yan. Sinungaling! Walang sino man ang maaaring pumigtas sa aking kapangyarihan. Gawin mo, Yvonne! Paano kung... Hindi ka niya papatayin. Kailangan niya ang kaluluwa mo. Hugo, sigurado ka bang... Mga hangal! Pareho kayong hangal! Yes! Kung papatayin mo ko, ipaglalaban ko ang aking buhay! Wala dito si Yvonne. Adrian, narito sa gilid ng kama si Tita Nora. Patay na siya. Kung ganun, dinukot ni Ellie si Yvonne. Marco! Marco! Salamat at bumalik na kayo. Yvonne, nagising ka na? Paano... Tinuruan ko siyang labanan si Great Ellie. Pero ikaw si Great Ellie. Huwag mo kaming linlangin. Siya si Hugo. O ang kaluluwa ni Hugo. Hindi ko maintindihan. Tinuruan ko si Yvonne kung paano gagawin para mapigtas yung kapangyarihan ni Great Ellie.
Nakalabas ako sa pagkabilanggo ko sa Manika. Ngunit nagkapalit kami ni Ellie. Siya na ngayon ang nasa Manika. At ako sa kanyang pisikal na katawan. Nasa ng manika? Ikinulong namin siya sa isang malaking hawla. Magpapatuloy ang show ni Great Ellie. Magpapatuloy ang kanyang mga mahika. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang taong masasaktan. Wala nang mapapahamak. Dahil ako si Hugo, ang siya na ngayong magsasagawa ng mahika. May mga kababalaghang dulot ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Ngunit sa bawat pagkakataong ito'y nagaganap, dasal at pagdinilay ang ating sandata. Pagsisihan ang nagawang kamalian at ituwid ang buhay na puno ng kasalanan. Walang hindi nagbabago sa tapat na dasal at taimtim na pagsisisi.